Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong surprise. Major surprise in 30 days. In the next 30 days. Na magaganap. Ano tong surprise na to for you? Tingnan natin. So, if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang ang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video. Comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. Paalala lang, reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate. Maaring hindi. Just take what resonates. And this is also a timeless reading, no? So, anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. So, Taurus, what's up? Ano ang major surprise sa inyo in 30 days? Alam nyo, finally, masisimulan nyo na yung gusto nyong simulan. Lalo na kung may kinalaman to sa trabaho, sa business, or yung mga projects ninyo, or personal development ninyo. Ayan o. Kumikilos ka na. Wow. So, yung iba sa inyo may kinalaman to sa kaperahan eh. Oh. Surprisingly, ito ay magiging very successful. Na parang, kumbaga may expectation ka dito, pero yung maa-achieve mo, yung magiging resulta nito ay mas higit pa sa inaasahan mo. O, diba? Some of you meron ditong surprise na marireceive na mana, no, inheritance, kagamitan, or bahay lupa, sasakyan, ganyan, from the family. You have the King of Cups, the Five of Cups. Merong hihingi ng tawad sa'yo. Surprisingly, tong taong to, hindi mo akalain na hihingi ng tawad kasi mataas ang pride niya. Pero siya hihingi ng tawad kasi na-realize niya yung mali niya. Oo. Tapos yung pagsusorry nitong taong to is talagang alam mo na sincere. And at the same time, may kasamang gift. Yes, major gift. Magiging busy ka, meron kang pagsasabayan na career, trabaho, sitwasyon na kayang-kaya mo namang i-manage. Kasi pinagplanuhan mo to eh. Kumbaga, alam mo naman na kung ano yung kahihinatnan nito. So talagang gumagawa ka ng paraan to make things happen for this opportunity. Maaring meron kang work, no? May trabaho ka na, tapos may side hustle ka pa, or may another source of income ka, na, kumbaga nagtatanim ka kasi, no? Yung pagtatanim mo na yan, pag-aasikaso, pag-aalaga, na ibibigay mo, talaga namang magkakaroon ng magandang resulta, no? With the Empress, ayan, this is harvest time. Ano man tong ipinunla mo, no? Trinabaho mo. May kita mo yung resulta niyan in 30 days. So, masusurprise ka na, wow, ang bilis naman, 'di ba? Like, for example, may investment ka, ang bilis lumago ng investment mo. Kasi in-effortan mo talaga, inaral mo rin yan. O, syempre, kung di mo aaralin, walang yun. So, kaya kailangan, kung pinapakita dito sa cards, is yung mga actions na nagagawin mo. The Empress is also about your health. So, isa rin sa bibigyan mo ng focus, attention, yung iyong kalusugan, yung iyong, yun nga, pag-aalaga sa sarili mo, you want to improve yourself physically, no? And you also have the Two of Wands. So, meron yung iba sa inyo, maaring darating rin dun sa point na mas magbibigay kayo ng attention dun sa isang bagay na mas merong benepisyo sa inyo. Which is tama naman, 'di ba? Sabi nga double down on the things that are bringing the return of your investment, 'di ba?
And then the Ten of Swords, you are leaving a situation. Meron kang iwanan na sitwasyon na sa tingin mo, tama na, sobra na, ayaw mo na kasi pagod ka na, nahihirapan ka na. And you don't want na ayaw mo nang pahirapan rin yung sarili mo. What is the Two of Pentacles? Knight of Pentacles, ang isa sa bibigyan mo ng focus, attention, financial stability mo. And also yung commitment mo sa sarili mo, sa mga ginagawa mo. And then the Eight of Swords here, ito yung overthinking. Ito yung mga bagay na iniisip mo dahil na rin sa mga binibigay sa'yo na energy ng ibang tao. So you have to be careful sa mga taong pakikinggan mo, 'di ba? Paniniwalaan mo kasi yun yung makakaapekto sa mindset mo. Tingnan mo, winner, isa kang panalo. The Six of Wands is someone na nire-recognize and celebrate dahil sa kanyang success. And also, you are moving forward, you are moving on to a new direction na mas payapa, mas tahimik, at hindi stressful. 'Di ba? Tama naman. Pag masyado ng stressful, time na para umalis. Kasi mahirap naman na magsasayang ka ng oras para doon. Ayan. Pasensya na kung meron kayo na iririnig na ingay sa background. Yung anak ko na naman. Okay. Meron talaga ritong meron nagkakaroon ng interest sa inyo. Surprisingly, baka meron person na magpakita ng interest. Kung single ka, if you are in a relationship, then mas magiging maganda ang takbo ng relasyon ninyo ng iyong person. You have Jupiter in Sagittarius in the 9th house. I also see opportunities for you sa pag-travel or sa pag-aaral. Pwedeng ikaw ay pupunta sa ibang lugar para makapag-aral or may research na gagawin. Yung iba naman, this can be related sa something spiritual na tipong pupunta ka ng Thailand para or Thailand or sa Bali, Indonesia para magkaroon ng mga spiritual work, no? Ganon. Yan, part ng discovery mo yan. You have Mercury in Sagittarius in the 9th house. Meron kang inaaral, no? Yung iba sa inyo, itong pinag-aaralan ninyo ay spiritual knowledge. Meron kayong interest. Or, this can also mean yung yung kultura, no, ng iba. So, pwedeng iba sa inyo, kayo ay magta-travel para maging aware kayo sa culture ng ibang bansa or special yung reason na yon kasi pwedeng andun yung person mo, romantic partner mo, or you may be invited by someone na bisitahin yung bansa nila, ganon. Scarab, ayan. This is rebirth and also ability to heal, renewal. So, yung iba sa inyo, kung nagkaroon kayo ng challenges sa inyong kalusugan in the past. So, ngayon, in the next 30 days, mabilis ang recovery ninyo, babalik yung lakas ninyo, yung inyong enthusiasm sa buhay. Ayan. You also have lion. Di ba ang mga lion, matapang. Prevailing justice ang energy nito. And also karma, no? So, yung karma, syempre, ano yung binibigay mo, yun din yung matatanggap mo. So, kung talagang ikaw ay let's say masipag, gumagawa ka ng efforts, no? You are exerting your efforts, then definitely maganda yung magiging return nun. You also have seashell. So itong seashell is about spiritual growth. So ayun, pasensya na kung maingay ha. Spiritual growth, ibig sabihin nito, yung iba talaga, isa rin sa focus ninyo yung mga knowledge nyo pang malalaman, matutuklasan, yung inyong pag-aaralan, ayan. Part yan ng exploration ninyo, yung spiritual knowledge. Which is talaga naman sa buhay natin. Yung iba nga, nag-iiba-iba ng pananaw sa buhay, pananalig, pananampalataya, religion. Release what you've been carrying and lighten up. New joy is on the way. Meron ka nang i-release na nagpapahirap sa buhay mo. Ito na yung sinasabi ko sa yung ile-let go mo or leaving a situation. May bagong magpapasaya sa'yo.
'Di ba? Ayan, no, sa smile ka na kasi you will soon experience a wonderful journey of inner discovery. Oh my God. So, ito na nga. Dahil na rin sa mga gagawin mong activities like spiritual activities or yung tipong kakaroon ka ng self-reflection. Ayan. So, marami kang natutuklasan tungkol sa sarili mo and yun nga, part ng inner discovery mo. So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.